Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago na lahat, nais kong pasalamatan ang inyong congresswoman at inyong mayor sa kanilang pagkumbita sa akin na sumama sa inyo ngayong araw sa inyong flag ceremony. Alam niyo po, marami na rin po na napuntahan ng flag ceremony. Ngayon lang po ako nakakita na ginagamit ang flag ceremony para hindi lamang sa pagtaas ng ating bandila, kung hindi para mag-report sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan ay mag-report para malaman na naman ay napakagandang gawain ito. At sa palagay ko, pag nabalitaan ng ibang lungsod at ng ibang bayan, ay kayo ang magiging halimbawa para sa kanilang bagong tansi. Ako po ay, kagaya ng sinabi po ng pakilala sa atin, ay ako ay chairman ng committee ng local government sa Senado. Kaya po tuloy-tuloy ang pag-iikot ko at pinupuntahan ang ating mga chief executive para makita kung ano ba ang sitwasyon sa bawat lugar, sa bawat LGU, para malaman kung ano ang magagawa namin sa legislatura upang tumulong at gawin na mas maganda ang pagparating ng serbisyo ng ating national government ng pamahalaan, hindi lamang sa LGU, kung hindi sa taong bayan. At sa palagay ko, dito sa Bacoor, may papakita natin kung ano ba talaga ang kayang gawin ng isang LGU, anong makaya talagang gawin ng isang marunong, mahusay, mabait na leader sa pagka siya'y binigyan ng pagkakataon. Kaya ako'y tuwan-tuwa na makabalik at makita muli na ang Bacoor, nung bumisita ko last time, ano pa ito, bayan pa ito. Ngayon na makita ko na naging lungsod, tama nga ang aming ginawa na i-convert ang Bacoor mula sa isang bayan hanggang sa lungsod. At malaki ang naging pakinabang ng paglunsod ng Bacoor at kitang-kita po natin. Napaata ang dating namin kaninang umaga at pinagmamalaki mo ngayon yung kanyang bagong City Hall. At sabi ko na sa kanya, palagay ko pag nakita ito ng ibang mga city mayor ay may inggit sa inyo dahil lahat ng mapuntahan ng City Hall ay masisikip, lumanan, napakapanag di manilo. Ito na ba ko? Ang meron kayo dito na marunong magtrabaho. Alam niyo mo, hindi lamang sa sipag, hindi lamang sa tiyaga at nakukuhayan. Kailangan may dunong marunong din. Marunong kung paano mag-operate sa gobyerno. Hindi lamang basta hingi ng hingi, kung hindi talagang ibinubuo ang mga sistema ng gobyerno. Ang lalo na sa sa pag-iikot ko po sa ibang mga local government units ay sa nakaraang 5 taon ay nararamdaman ko na meron parang napupunan ng lahat na ang ating national government sa nakaraang ilang taon ay parang ang kanilang pag-iisip ay ang national government lamang ang kayang gumawa ng trabaho para magdala ng serbisyo sa taong bayan. At lahat ng kailangan gawin, lahat ng malalaking programa, lahat ng malalaking proyekto ay sinasabi ay hindi kaya yan ng mga local government official. Hindi kaya yan dahil hindi sila marunong, hindi sila nakakaunawa kung ano ba ang mga pangangailangan. Lagi ko namang sinasabi, mali yun at mali na pag-iisip yun. Dahil manggagaling sa local government unit lahat ng pagka-progresibo, lahat ng pagsikla ng ating mga ekonomiya, hindi lamang sa isang bayan, hindi lamang sa isang lungsod,
ngunit ito ang pundasyon para sa buong bansa. Kaya lagi kong ipinaninindigan na ako ang maging boses ng local government sa national government natin. Dahil kung minsan, mahirap at kailangan ipaliwanag na kung ano man ang mga iniisip, lalo na national government, lalo na kapag sila ay hindi nakaranas na bilang isang opisyal ng local government, hindi nila masyadong nauunawaan kung ano ba ang talagang pangangailangan ng local government, ng mga lokal. At kaya sinasabi ko lagi, ulit-ulit kong sinasabi sa ating mga kasamahan sa Senado, sa Congress, pati na sa Executive, pati na lahat ng mga kausap, ay pinapaalala ko sa kanila, dapat bigyan nyo ng pagkakataon ang mga local government official para magawa nila ang trabaho nila, para magpakita sila na meron silang kakayahan na sinasabi ng national government ay wala. Kailangan po natin, kaya po tuloy-tuloy ang aking advokasya na palakihin at bigyan ng pagkakataon ang mga local government official. Ngayon, na nakarating ako sa Bacoor, ito na ang pinakamagandang halimbawa na papakita ko. Sasabihin ninyo, pag sinabi sa akin, mahihina ang mga local government executive, hindi nila kaya ang malalaking trabaho. Pag sinabi sa akin, ay wala, maliit ang pondo ng local government, walang kaya yan, basta yung maliliit lamang na bagay. Ay pagka gano'n ang masasabihin sa akin, sasabihin pumunta kayo sa Bacoor at makikita ninyo kung ano ba talaga ang kakayahan ng local government. Ano ba ang kakayahan ng taong bayan kapag binigyan ng pagkakataon. Yan po ang aking laging sinasabi. At sa nakarami ng taon, ay masasabi ko naman, kagaya na ng pag-convert ng Bacoor mula sa isang bayan hanggang sa isang lungsod, ay makikita naman natin sa awa ng Diyos ay meron naman tayo na natulong at pag-unawa sa ating mga local government officials. Kaya po, parating na tayo, palapit na tayo sa kampanya, palapit na tayo sa halalan ng 2016. Kaya po, sa palagay ko, pagka kayo ay nag-iisip, pagka kayo ay namimili, tignan po ninyo kung sino ang nakakaunawa sa lahat ng departamento ng pamahalaan at nakakaunawa at bibigyan ng pagkakataon lahat para ipakita ang kanilang galing, hindi lamang sa national government, kundi pati sa local government, kung saan sa palagay ko, ilan sa pinakamagagaling nating leader ay nasa local government. Marami po nakikilala mga governor, mga city mayor, kahit na mga municipal mayor na napakagaling, napakasipag, at maraming naitutulong sa ating mga kababayan. Kaya po ito po ang mga dapat piliin natin. At pagka tama ang ating pagpili ng ating mga magiging kandidat, ng ating mga kung sino ang ating iboboto, ay palagay ko sa susunod na administrasyon ay makikita natin ang pagbabago sa pag-iisip at pagbibigay ng importansya at pagbibigay ng halaga sa ating mga local government at sa pagpapakinig sa ating mga local government at ang magandang pagsasama ng local government at saka national government. Kaya po, nasa kamay ng ating mga butante na maging totoo itong ating ipinapangarap na ang ating local government ay ulit kilalanin sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang kayang gawin, at sa kanilang paglalapit sa taong bayan. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Sana po, kung tayo magiging mapanan, ito po, sa susunod na administrasyon, makikita po natin na ang LGU ay binigyan po ng importansya. Sana rin, sa darating na pagkatapos na itong administrasyon, sana rin ay makita natin, ay matigil na ang pag-aapi sa paboritong anak
ng lalawigan ng Cavite, si Senator Pong Revilla. Ang pag-aaki na kanyang ginagawa sa kanya alang-alang lang sa politika. Ang kanya lamang pagkakamali ay siya'y nagsabi ng kanyang ambisyon na tumakbo bilang Pangulo o bilang pangalawang Pangulo. Yan lang po ang naging kasalanan. Ngunit hanggang ngayon, sa Rimasa Detention Center, sa ay naiiwan doon at hindi binibigyan ng pagkakataon na kahit man lang ay magpakita, magsalita o makitahok sa aming mga ginagawa sa Senado. Kung hindi naman po ang aapi ito, eh hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-aapi. Yan po ang ating dapat, yan po ang dapat natin tignan pagka dumarating dito. Magdadagsa po dito mga kandidato. Magdadagsa ang mga senatorial candidate. Magdadagsa dito ang mga vice presidential, presidential candidate. Isipin po ninyo sino sa kanila ang magbibigay ng katarungan sa inyong paborito, sa aking kasama at kaibigan na si Senator Pong Revilla. Kaya po napakahalaga at napaka-importante na darating na halalan dahil maraming issue ang madidesisyonan dito sa pagboto ng ating mga kababayan, sa pagboto ninyo, sa mga magsusunod na leader, hindi lamang sa mga lokal, kung hindi sa national government. Kaya po, pagbutihan po ninyo, isipin po ninyo, pag-aralan po ninyo, alamin ninyo kung ano ang pagkatao ng bawat kandidato. Kung ano ba ang kanilang naging prinsipyo, ano ba ang kanilang nagiging paninindigan. Yan po para malaman natin kung ano ang mangyayari sa susunod na administrasyon, kung ito ba ay magiging makatarungan, kung ito ba ay magiging progresibo, kung ito ba ay nakikinig sa taong bayan. Yan po ang hinaharap natin sa darating na halalan. Sa inyong suporta po, yung susunod na administrasyon ay gagawin natin maganda at papalitan natin ang mga pagkakamali at pagkukulang nitong nakaraan. Ganun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga.